Bill of Rights ang pinakamahalaga po na dokumento sa ating saligang batas. Pinakamahalaga sapagkat doon po nakalitanya ang ating pong 22 mga karapatan na ating pong kalasag at tabak laban sa mga abusado, traidor at kawatan sa buong pamahalaan na iniluklok ng Kumulikotong. Maging yung Kumulikotong, ito din po ang ating kalasag at tabak pagka patuloy pa rin lang ikakasa ang uplan electronic dagdag bawas. Ito po ang ating kumbagay insurance policy nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Pero kilatisin nga po natin kung talagang nga ba nasa ating mga kamay ang proverbial na kalasag at tabak laban sa mga abusado, traidor at kawatan sa pamahalaan. O baka naman nasa kamay mismo nila ang kalasag at tabak laban sa atin pagka tayo po ay umaangal, umaalma sa kanilang mga kaungasan. So, kinatisin po natin po. Ano sa palagay nyo? Papalagay po ba kayo? Hey! Good morning, ladies and gentlemen of the jury. Pwersa 99.9% sa pwera. Saan mo pa po kayong dako na ating pong archipelago sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sama po kayo lupalop sa buong mundo. Good morning po sa inyo lahat. Ako pa rin po inyo lagi nakandang maglingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, PhD Public Administration, honoris causa. Ako po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement / Partido KKK 2.0 Demokratiko nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Ang puwersa 99.9% it's a puwera. Tayong lahat po, mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Pero may dalawang hanay po. Sa isang banda, sa kanan, tayo pong 99.9% puwersa at sa puwera. Sa damakmak po tayo, di ba? Sa kaliwang banda, ito po yung iilang mga naghari-harian ng mga traidor at kawatan. Iilan naman po sila. Pero ang katakataka, bakit sila naghahari-harian? Ay, di nga ba demokrasya role of the majority o majority rules? Tayo mayorya. Nandihamak. Absolute majority. Halos lahat po tayo, it's a puwera. 99.9% nga pero bakit sila ang nasa pwesto? Sila ang may hawak ng gobyerno at hindi tayo. Kasi po organisado sila. Tayo hindi. Kaya panahon na, isa na po natin pag-organisa. Kahit na isang chapter lang sa bawat barangay, sa 42,000 plus barangay sa buong nasyon, sa buong kapuluan, kahit isa lang. Pero okay lang naman kung may 2, 3, 4, 5 o higit pa. Walang problema. The more, the plentier. Pwede naman po yung pagbigkis-bigkisin pagdating ng paghinihingi na ng pagkakataon. Ganun din sa mga syudad, munisipalidad, at least may isa. Pero, kaya sabi ko, ulit-ikuli, the more, the plentier. So, pero, bago ang lahat po. Bago ang lahat. Bago ang lahat yung ating balitaktakan, kilatisan. Mga luma
dapat palitan na sa 2028. Tayo mga isa pera naman magpatakbo ng gobyerno gamit ang ating tigil-tigisang boto na isang damakmak. No? Sagradong boto. O, tayo din siyempre makinarya politika para walang mintis. Diba? Para mabawi na natin ang pamahalaan sa mga traidor at kawatan at tayo naman ang magpapatakbo. Like hell, no more! O, kasi matagal na po nila pinatatakbo ang bansa eh. Panahon pa po ni Manuel L. Quezon. Sabi ni Manuel L. Quezon, di ba? I would rather have a Philippines or a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. So ang tanong po, nagmamakaawa para ating tanong sa ating mga sarili, bakit pagka ang ating mga kababayan na papatakbo ay like hell? Bakit pagka Amerikano ay like heaven? Dito po sa episode na ito, ating pong sasagutin ng katanungan po yan. No? Eh so, pahirit po muna suporta. Malaking ambag na po ninyo sa ating advokasya, ang pagla-like, ang pag-subscribe. Libre naman po, subscription, no po. Di singkong duling, wala kayong dapat alalahanin na babayaran, no po. At pag-share sapagkat ang kaibigan mo, kaibigan, kamag-anak, kakilala, pati mga kalaban, yung kilala eh. Diba? So hindi ko may share sa kanila itong ating pong advokasya. Pero siyempre, pagka lahat po tayo nagsipaggalawan, diba? Nagbigkis, parang walis ting-ting po tayo niyan, no? Ang babangga, giba. Kalaban po natin dito, yung mga taga-administrasyon at yung mga taga-oposisyon. Tayo po ang solusyon. Bakit? Kung meron pong mga taga-administrasyon, no po, diba? Na mga politiko, at taga-oposisyon ng mga politiko, palagay mo na pati na po yung mga independent din na hindi po kasama sa ating puwersa 99.9%. Sa puwera, KKK 2.0, partido KKK 2.0 demokratiko, na meron pong konkretong solusyon na tutuldok sa daluyong ng korupsyon. Abay, inapag po nila. At ako po mismo magsasabi sa inyo, samahan po natin sila. Ako po mismo mangunguna na sumama sa kanila, sabay, hihikayatin ko pa po kayo. Oh, kung kailangan latiguin ko kayo, gagawin ko para samahan po natin sila kung meron silang konkretong panukala, plataforma, na talagang tutuldok sa daluyong ng korupsyon. Kwintas claras. Doable, realistic, quantifiable, po, nasusukat, natatakal, natitimbang, nakikita, at kayang gawin. Yan po ang ating pong deal sa kanila. Kung meron sila, napag na nila. Ang sa atin po, Juro Revolution. Empowering we the sovereign but powerless Filipino people bilang mga jurors sa hukuman trial by jury na siya pong uhusga sa lahat ng kaso, sa lahat ng korte, sa buong kapuluan kung akusado sa pandarambong human rights violation, land grabbing, smuggling, drug trafficking, extrajudicial killing ay guilty o inosente. Gamit ang sentido komon, tayong mga jurors po maghahanap ng katotohanan. Hindi po batas ang ating pong hahanapin, katotohanan. Titimbangin po natin, pagsinuhin po natin lahat ng ebidensya at testimonya na aprobado naman din ng judge na ipresenta sa jury. At doon po natin gagamitin ng ating sentido komon ng pagkaraniwang tao na kombinasyon ng isip, puso, konsensya at patriotismo upang pagpasyahan kung ang akusado ay guilty o inosente. Hindi lang po, di ba? Even a 7-year-old idiot, kaya pong makakayahan po na hanapin ng katotohanan. Well, anyway, napahaba yung ating intro, di ba? Pero siyempre, kailangan po natin gawin yun para po tayo ay magkaliwanagan. Para po, plakado, planchado po ang ating pinaghuhugutan ng ating pong mga matutunog na argumento. Po.
Hirap nitong tanggalin na. Kaya tanggal na. So, umpisan po natin ang kilatisan dito po sa Artikulo 3, Section 14. Siyempre po, gaya na sinabi ko, ulitin ko lang, ito pong Bill of Rights. Po, ang litanya ng ating mga karapatan, 22 lahat po ito. Bukod pa po dun sa iba na hindi nakasama dito sa ating Bill of Rights. Kasi po, ang Bill of Rights po natin, hindi lamang po itong mga nakalitanya sa Artikulo 3, Section 1 to Section 22. Meron pa po na napakalaga na ito po ay hindi masyado napagtutuunan ng pansin. Ano po yun? Ano po yung mga karapatan yun? Marami po yung mga karapatan yun eh. Simple lamang po. Sa prinsipyo ng demokrasya, ano mang poder, power, obligasyon, mandato, na hindi po natin, tayong mga soberano, mga mamamayang Pilipino, ay inilapag sa balikat, sa kamay, nino man sa buong pamahalaan, ay reserbado para sa atin po. Laan para sa atin lamang. Tayo lamang po may ganung karapatan. At siyempre, dadaanin po iyan dapat sa referendum. Case in point na po, yung pong pagkalas ni Digong bilang Pangulo sa ICC, solamente, solo flight, arbitrarily, siya lang mag-isa, nagpasya. Ano yun? Meron ba ni isang letra, isang titik lang sa mga probiso sa saligang batas na nagbibigay sa kanya ng ganong kapangyarihan? Wala po eh. Wala po. Pagdating po sa mga treaty, tratado, o international policy, international laws, although ang arkitekto ay ang Pangulo na ating bansa, kailangan hindi po siya ang solo nagpapasya. Pagka sinabi niya, okay, papasok tayo rito sa kasunduan na ito, the Rome Statute, International Criminal Court, hindi po kwan yun. Good as cash na yung salita niya yun. Dadaan pa po siya sa pagkinati sa Senado. Ang Senado po ang magra-ratify noon. Kumbaga ay magbibigay ng imprimatur. Ngayon, pag binaliktad mo yung proseso, ang dapat, dadaan din sa Senado pagkakalas siya. Pero, kung wala nga yan sa saligang batas, dapat atin ang naturang pagpapasya na sa atin naman po. Katulad ng ginawa sa United Kingdom, sa Brexit, yung umalis na po sila, kumala sila sa European Union. Dinaan sa referendum. Yun po ang dapat na proseso. Kaso, dito po sa ating bansa, kahit na hindi magdeklara ng martial law ang Pangulo, dahil ang ating ang saligang batas ay pandiktadorya, hindi po pandemokrasya, pwede niyang gawin. I-silent mode niya lang. Alangan mahabulin mo siya sa mahabulin pa. Si Digongkong sa Korte Suprema. Ay nabol nga sa Korte Suprema eh. Diba? Ano ginawa ng Korte Suprema? Inantay na tinanggap na ng ICC yung pong withdrawal slip ni Karma Digong. Tapos sinabi nila, muta na academic niya, tinanggap na eh. Dati magagawa yan, water under the bridge na ngayon yan. Diba? Malaking kalokohan gagawa. Well anyway, so ito po, Article 3, Section 14, Paragraph 2, sabihin po natin ang nakasaad dito, in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved, and shall enjoy pa siya, and shall enjoy the right to be heard by himself and by counsel, to be informed of the nature and cause of the accusations against him, to have a speedy, impartial, and public trial, blah, blah, blah. Ito po yung susi dito. Ito po yun. Ito po yung susi para lahat ng mga karapatan natin ay hindi dapat mapakialaman, hindi dapat mapipilipit, mayuyurak-yurakan, maaapak-apakan kahit pa ng Pangulo o ng punong hurado.
Chief Justice ng Korte Suprema. Ano po? Ulitin ko lang uli ha. To have a speedy, impartial, and public trial. Medyo hindi pa nga po magandang pagkakamada eh. Pero kamadahin po natin ulit, tagalugin po natin. Ang isang akusado ay dapat pagkakalooban ng pampubliko. Ha? Public, pampubliko na paglilitis, siyempre. No? Speedy, mabilis na paglilitis, siyempre. At patas na paglilitis, siyempre, sa hukumang patas, siyempre dapat. Hukumang patas. Tignan ko madulas. No? So yun dapat na pagkasalansan. Public, speedy, and impartial trial. Ano po? Now, tayo po ba ay meron pang publikong paglilitis dito? Meron po eh. Di ba? At yung paglilitis pang publiko, yan po ay doon na nagaganap sa husgado, sa hukuman. No? Yung pong finding of probable cause, doon po sa ombudsman, doon po sa DOJ, sa Prosecutor's Office, maging dito po sa ginagawa nilang bagong iniimbento na Infrastructure Commission, Independent Commission on Infrastructure, no? Hindi po paglilitis yan eh. No? So hindi kailangan pampubliko. Pero ang resulta po doon, dapat pampubliko. Katulad ng ginawa halimbawa ni Samuel Bilibid Martires, na kanya pong ibinasura yung pong desisyon ng kanyang pinalitan na ombudsman, no? Si Conchita Carpio Morales, ukol po dun sa sibacation plus perpetual disqualification by holding public office, no? Laban kay Joel Villanueva, no? Sinikreto eh. Bawal po yun. Labag po yun sa prinsipyo ng ating po demokrasya na nakaukit sa saligang batas. Yung po bang transparency and accountability. So dapat po inihayag po niya yun. No po? Dapat pinasbik niya po yun sa kanilang media bureau, at yung media bureau dapat pinamudmud po yun sa mga taga-media. Ano po? Yan ang kwentas claras. Ano po? So doon, may mali na po. Pero yung sinasabi nila, mabuti natauhan ka mo. Ha? Natauhan po itong mga taga-ICI at ayaw na nila gawing live streaming po ang kanang isasagawang mga fact-finding investigation. No po? Tama naman po yun. Sapagkat may karapatan po ang mga akusado di ba? Ha? Ano karapatan na akusado? Andiyan po yan sa Miranda rights. You have the right to remain silent. Oh, diyan pa lang todas ka na eh. Ba't mo ipatatawag yung kung kaya doon po sa Amerika si Donald Trump? Nako! Talagang ginawa niya pong panangga yun eh. Amendment number 5 or 5th amendment sa US Constitution. Po, na walang sino man maaring akusahan o imbestigahan, patawag sa bla bla bla, maliban na lamang kung merong presentment o akusasyon o kaya ay indictment, sakdal mula sa grand jury. Kaya ang grand jury po kapag ka nag-imbestiga, pasikreto. Dahil una, labag sa batas. Pangalawa, pag nabulabog ang kawatan, tatakbo. Siyempre, kakaripas ang takbo yan. Bit-bit plat na nakulimbat. So, ano may iwan sa mamamayan? No ha? Basyong-bayong. Ang birang patis, no? Kaya ito pong ginagawa nilang patakaran, no? Lalo na kung pagpipilitan na, kahit nagawin pa ng batas po yan, ay bubunggo po yan. Bubunggo po yan sa ating pong saligang batas. Ano po? Pagka binigyan po nila ng ganong karapatan, ito pong ICI, to hold public hearing, abay, karantataduhan po yun. Yak, pagbangga nun sa saligang batas, wasak. Ano po? Saan ba tayo? Okay, so, dali muna, tapos na tayo dyan sa mga bla bla bla. Sakali pala, haba na, ano ha?
Tapos na yung 10 kanta. Oh. So, let's get it straight from the horse's mouth. Ano po? Kunin po natin mismo, no, sa isang Supreme Court Justice, ano po, ang kanyang sentido komon patungkol po sa ating mga diniskusyon, tinalakay na mga bagay-bagay. So, Justice Leonin, Marvic Leonin, Court Administrator, Attorney Madrazo, Judge Madrazo. He will be in charge of halls of justice. We have here Deputy Court Administrator, formerly Assistant Court Administrator, Barry Barco. And to assist with regional services, which means to supervise our RCMs, we just told them yesterday that they are the DCAs. So we have DCA Judge Montesa. Judge Montesa is the mother of one of our key programmers in the MISO. I see her now, and she's hiding in embarrassment. Thank you. Attorney Mike. Mike, let me add to what Sats mentioned earlier, specifically on the announcement of PJ ECOM that the Sandigan Bayan will promulgate rules. Is that state? Healthcare plan for the judiciary and began holding mental health summits and establish mental wellness units for the Supreme Court and our appellate courts. These initiatives aim to ensure the well-being of our personnel. We also released the first edition of the Supreme Court Style Book, which has helped maintain consistent quality in most of our writing. Working on evolving high-performance courts and developing the Court Management Office of the Office of the Court Administrator as a data hub is also proceeding well with the pilot testing of its standards and rubrics in several courts throughout the country. Coordination with other branches of government to make criminal justice more efficient and effective is also underway through the various activities of the Judicial Sector Coordinating Committee. We have also streamlined the disciplinary processes of our judges and court personnel by amending our rules on the Judicial Integrity Board, now converting it to the Judicial Integrity Office. Several justices have been working on improving our halls of justice, including that in Manila, in Cebu, as well as in disaster-stricken areas. Other key projects related to efficiency include establishing the Office of Judicial Marshals, and we have the marshals here with us today, drafting our Code of Conduct for court personnel and the Code of Conduct for judicial personnel, and creating the Court's Planning and Development Office. Second, in terms of innovation, we have implemented several improvements in digitalization, such as a more comprehensive judicial e-library, the completion of the initial components of eCourt PH, including EA filing, pilot testing of the court management app in lower courts, e-filing in the Supreme Court through the Philippine Judicial Platform. We are on track of achieving an almost paperless court in middle of 2026. Real Justice, which supports the access pillar by reaching remote areas in our country. The Calesa Digital Initiative, where we exchange experts with Spain. And initial work on the governance framework for AI use in the judiciary, among others. We are now also tackling the improvements on our rules on video conferencing, and soon enough, it will be more comprehensive than what it is right now. All these projects aim to enhance our court processes and ensure that we are meeting the current needs of our people. We have also made significant progress in revising the rules outlined in SPJI. Groundwork has been laid through focus group discussions and regional consultations. Before the year ends, we hope to finalize the drafting of the revised rules, especially the updates on the rules on civil procedure, the rules on criminal procedure, the rules on protective human rights,
the rules of procedure for environmental cases, the rules on cybercrime and electronic evidence, the rules on special proceedings, and the rules on developmental and social change lawyering, among others. This year, the court has approved several key rules, including the rules on the admission to the practice of law, which institutionalizes the regionalization and digitalization of bar examinations from the applications to the release of its results, the rule on family mediation, and the rules on extradition, among others. We have made significant progress in terms of access to justice through our Unified Legal Aid Services initiative. The ULAS rules received approval in November of 2024. Currently, preparations are underway for appointing the interim ULAS board, establishing the ULAS office, and publishing the ULAS manual. The rules for institutionalizing support for developmental and social change lawyering, or DSC lawyering, is also taking shape as we move forward towards its submission to the court and bank for approval. ULAS mandates that all lawyers generally provide 60 hours of their service within a span of 3 years to legal aid. This is now underway. Complementing this initiative, the rule on developmental and social change lawyering aims to recognize and support the work of full-time, public interest, developmental legal assistants, and alternative lawyers who, through their organizations, assist and empower marginalized groups, communities, and identities. Law firms become sustainable through their paying clients. Public interest lawyers organizations, however, since they work with marginalized and disempowered communities, usually struggle to become sustainable and face various levels of discrimination, stereotyping, and outright harassment as they deliver legal services and work to reform the law. Thank you to the IBP and all the developmental partners who recognize the value of their work and support this effort to encourage public interest lawyering as a viable career option that will address poverty, inequality, and its resulting disempowerment. We are also working together with the IBP on a comprehensive directory of lawyers. Apart from the barista function in the judicial platform, our website, now refurbished, features a trial court locator with details such as the names of the presiding judge, contact numbers, and directions. Additionally, we have launched GIGS, G-I-G-S-S, our public assistance chatbot, to assist our frontline offices in responding to public queries. Another key outcome of SPJI is strengthening our Sharia justice system. In shaping the role of the Sharia within the national legal framework, we convened the first National Sharia Summit. Today, we will accept the review of the full report and set of recommendations from the institutional assessment on the recognition and implementation of Sharia. The court continues to promote gender fairness and sensitivity. In 2023, the court commissioned a report on legal feminism in the Philippine gender jurisprudence. In September 2024, we presented the proposed victim-sensitive guidelines for the justice system, which outlines 8 indicators to foster victim sensitivity in the judicial process. This progress wouldn't have been possible without our Chief Justice's leadership, the initiative and dedication of all the associate justices, and all your hard work and detailed work on the ground for our judiciary. Not only have we already practiced real collective and collegial leadership, we have likewise actively solicited both advice and comments and even criticisms from all our front lines. Enlightened guidance is a process which can only come with the ability of our leaders to listen to everyone, to practice humility, and work not for recognition, but for genuine reforms. Reforms do not happen instantaneously. It happens through ongoing teamwork and our shared commitment to one goal, a judiciary that genuinely and compassionately serves our people. We need to brace
and always stay resilient. Any meaningful reform will face challenges simply because it aims to improve the status quo and reframe the existing hegemony. Our responsibility is to ensure that the justice system improves, fulfilling our duty to uphold the law to the best of our individual and collective abilities. Our justice system must not only be efficient, innovative, and accessible, it must also ensure its own integrity and hold all other institutions within our legal order accountable. We have launched various platforms for ourselves, including integrity at judiciary.gov.ph, to allow all our stakeholders to speak out against corruption among lawyers and to avoid corrupt practices that compromise the impartiality of our judges and justices. This court is united in its commitment that corruption has no place in our work. Neither should it exist in any of the institutions of our government. Addressing corruption is a clear, visible, and urgent priority for all justices, judges, lawyers, court personnel, and all our stakeholders. Corruption should no longer be hidden. When we silence corruption out of fear or guilt, we establish an unjust society. With corruption, we contradict our assigned role to be courageous agents of social justice. We urge everyone gathered today to continue to use our positions to lead and empower. Use them to uphold not only the rule of law, but what this court has called the rule of fair and just law. We are aware of the privilege of being in these positions of power. We are aware of how temporary these are. We know that this is a public trust. While we are here, we will do our best to prioritize the interests of our fellow Filipinos and always to do justice. Our people suffer. I know I speak for all your justices that during our watch, we must not fail them. We will not fail them. Thank you. Maraming salamat. Agyamanak. Shukran. How will the SPJI address growing concerns on corruption, particularly with flood control projects, in light of the new rules being drafted by the Sandigan Bayan to fast-track incoming cases from the Ombudsman? Will the Supreme Court support this and immediately approve the rules? How exactly will the Sandigan Bayan fast-track the hearings? Will there be additional budget for new courts, additional court personnel? Pambihira, ano ha? And related to this, questions from Camille Samonte of Strategic TV5. plan for In line with the judicial, ongoing probe of the government on anomalous judicial flood control innovation. projects, Yun. how will the Supreme Court support Ombudsman and Sandigan Bayan in handling and speeding up the cases? Also, Senior Associate Justice Marvic Leonen said during the oath-taking of Ombudsman Remulla that the Supreme Court will conduct an inventory of all projects within the judiciary that may have been contracted to the Department of Public Works and Highways. Is there an Grabe, ano ha? Kung pakikinggan po natin ito, ano po, ay talagang pwede po tayong pumalakpak eh, ano po? Kapalapalakpak naman po talaga. Pero teka muna, hold your horses, ladies and gentlemen of the jury. Timbangin po natin ang mga pinagsasabi nila, no, ang kanilang mga balak na gawin. Oho. At siyempre, susukatin din po natin. Oh? Susukatin din po natin. Oh? At siyempre, tatakalin po natin. Ha? Para magkaalaman. Idaan po natin sa litmus test. Acid test. Kumbaga, para makilatis natin kung ilang karat meron ang kanilang mga plano, strategic plan for judicial innovation. Sarap pakinggan, di po ba? Pati mga sirauro, yung mga buwang sa kanilang hanay, ay ayusin po nila. Galing nila, ano ha? Pumalakpak ba kayo? O hindi. Bakit? Galing lamang. Dali ha?
bago natin, bubuelo lang ako ng konti. So ganito po, balikan natin yung nakasaad dito po sa ating Bill of Rights, di ba? Public, speedy, and impartial trial. Medyo yung pong public at speedy, transparent, mukhang po pwede nilang gawa ng paraan yun. Pero impartial, yung patas. Ha? Alalahanin po natin ang canon numero 1 sa judicial ethics, yung pong code neutrality of a judge. Yung malamig po, malamig na neutral. Nasa gitnang-gitna lamang po siya. Code neutrality. Hindi po siya pwede pumaling sa kaliwa at kanan. Pag pumaling po siya sa kanan, sobrang lamig. No, ha? Pag pumaling sa kaliwa, sobrang init, impyerno. Ano po? At kaya, meron sa mga jurisprudence na Korte Suprema, nakaukit, diba? Na ang last bastion of democracy ay ang korte. Kaya dapat lahat po ng empleyado ng korte, hindi lamang mga empleyado, kasama na po yung kanilang mga may bahay at may kondo, may mansyon. Ano po? Kailangan just like Caesar's wife, no? Beyond reproach. Ano po? Nibahid ng pagdududa, hindi dapat kaduda-duda. Ano po? No? So pag tinuhog mo po yung tatlong yan, public, speedy, impartial trial, tinuhog mo yung tatlong yan, no? Ang dulo niyan, iisa ang dulo. Ano po? Independence, kalayaan. Sapagkat kung may kalayaan po ang Office of the Ombudsman, ang Office of the Prosecutor, ang ICI, wala tayong masyadong problema. Tayong mga mamaya, gagana ng gustong hustisya. Ano po? Pero tanong, meron nga ba kalayaan ng Ombudsman? Hindi nga ba si Samuel believed or not martires? Ano bang ginawa niya? Hindi ba binaboy niya po yung Sal-en-Law? Binaboy niya para protektahan si Digonggong. O nakarma na si Digong, siya naman ang susunod na makakarma. Malamang ito magme-member din ito sa Bilibid Boys, si Samuel Bilibid. Ano po? Yung po ba ang Department of Justice ng mga prosecutors, meron po ba silang independence? Malalaya po ba silang desisyonan ng kaso? Naging malaya po ba sila na desisyonan kung may probable cause laban kay Senadora Leila de Lima? Di ba wala? Ginawan pa nga nila na invento kaso Di ba? Meron po bang independence ang mga prosecutor noon sa ilalim ng pamumuno pa mismo ni DOJ Secretary Leila de Lima na nag-imbestiga patungkol sa Davao Death Squad at marami po ang mga ebidensyang nahukay. Nahukay. Sila po ba ay may independence na sampan ng kaso si Digong? Hindi po Ala po silang ka-independence sa sampan ng kaso si Digong Abay, bakit po? Bakit po kamo? Sapagkat malakas ang padrino ni Digong at inukil-kil sa kanang kamalayan, ito, pwede daw kayo rito. Ito yung susunod na magiging Pangulo. Abortion ang
kinalbasan nyo pag sinampan nyo ng kaso to. Patay kang bata ka. Abortion. Ha? Oh. So wala po. Ito bang ICI? Kayang diktahan ito ng kahit na sino sa gobyerno o hindi? Oh. Pagkalimbawa, yung pong kulto, yung pong National Political Dynasty, no po, nang kung tawagin nila, ay yung pong super majority. Ano po? Pagka yan ba ay nagkutsabahan, wala ba silang kakayahan na pigilan yung ginagawa ng ICI? No? Ganun din po ang korte. Yung ba Sandigan Bayan, may independence po ba yan? Eh kung yung Korte Suprema nga, wala eh. Nakita naman po natin sa maraming pagkakataon. Doon pa lang po sa pagkalas ni Carmadigong sa ICC, kitang-kita na po, ano? No? Pinotektahan na si Digonggong. Doon sa pagdeklara ni Digonggong ng martial law, ganun din. Protektado din nila si Digonggong, ano po? So, yan po. Ano mo? Yan po ang ating kahindik-hindik po eh. Kahindik-hindik na kalagayan ng ating pong hudikatura. Di ba? So, ulitin ko, maaari po nilang mas-satisfy ang requirement for public and speedy trial. Pero yung pong independence na po, yung impartiality, the cold neutrality of a judge, ano po, yung pong pagiging just like Cesar's wife po nila, ano po, malabo eh. Malabo po. No? So ano ang dapat, ang mungkahi po natin dito po sa Korte Suprema? Total, babaguhin po na yung rules of court. Alam niyo po, noong 2014 kami po ni Tol Camilo Meliendez, sa grupo po ng Philippine Trial by Jury Movement, ako bilang founder and president, siya ay Secretary General, tumungo po kami sa Supreme Court upang maglapag ng aming pong love letter. Ang hirit po namin, isama sa rules of court, ang jury justice system. No po, ang grand jury at yung trial jury. Sumagot po naman sila anbang. Ang ponente, ito po ngayon kasalukuyang executive secretary na si Lucas Bersamin. Siya po noon ang chairman ng Committee on Rules, Justice Lucas Bersamin, bago pa siya naging Chief Justice. Ano po? Si Maria Lourdes Sereno that time ang Chief Justice. Ano po? So sumagot. Unfortunately, sabi nila, wala daw po sila mandato para isama yun sa rules of court. Imposible. Kasi, yung rules of court na, kinopya lang din po nila yun sa California Judicial Branch na panghukuman trial by jury. At pwede po talaga sapagkat nakasaad man po sa ating Artikulo 2, Section 1, that Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So kung ginawa po nila mga juror tayong sovereign Filipino people, ano po, na tayo naman po ay nasa ating pong mga kamay ang katastasan sa kapangyarihan, wala pong unconstitutionality doon. Di po ba? Pwede nga natin ilagay ang batas sa ating kamay. Nagawa natin yan sa mga people power, sa EDSA people power. Ano po? So, ito po ngayon ang ating igiit sa kanila. Kopyahin ang jury justice system ng Amerika na siya naman pong kambal tuko ng demokrasya, the epitome of democracy. At nasubukan na po yan sa ating bayan. Ang tawag dyan nung araw, panahon natin mga ninuno sa kapanahon ng nila Lapu-Lapu, hukumang balangay. Trial by jury of the Council of Elders. Pero medyo i-modify po natin, gawin po natin ngayon. Kopyahin po natin yung California Judicial Branch, trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos batas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Gamit ang sentido komon na kombinasyon ng utak, isip, puso,
konsensya at patriotismo, hahanapin ko ano po yung katotohanan. Opo, katotohanan ang hinahanap ng juror. So hindi po kailangan dito matayog na pinag-aralan o kaya ilalim na kaalaman sa batas. Sintido komon naman po ng pagkaraniwang tao, kayang-kayang tuklasin ang katotohanan. Maging ang 7-year-old idiot, kaya pong may kakayang tumuklas ng katotohanan. Oh, panigurado po yan po. So, i-modify lang natin ng konti yung hukumang balangay na talaga namang suwabing-suwabe. No? Kaya nga nung araw, no, ang ating mga ninuno, ano ba ang ating kultura nung araw? Bayanihan po, bayanihan. Bago pa tayo napasukan ng masamang kultura na divide and rule, ano po, no, ha? Dog eats dog policy, ano po, ginagawa, pinag-aaway-aaway po tayo in pain of penalty, yung padrino system. O dito po tayo, padrino system. O dito kayo, kasi ito nakapwesto to eh. Pwede kayong, marami mo kukurakot ito, bibiyayaan kayo kahit namumot mga buto-buto. Yan po. Ngayon, pag kinalaban mo ito, abay, gagamitin niya yung pokpok. Pokpok katarungan, gagamitin niya pang pokpok ng kawalang katarungan. Hindi po ba? Yan po, masama po nating naging kultura sapagkat ang hukuman po natin ay hukuman trial by palakasan ng mga traidor at kawatan nakagawa ng mga ungas po nating framers ng 1935, 1973 at 1987 Constitution. So yun po. Oh, at syempre ang huhusga, tayo din po mga mamayan bilang mga trial juror. Yung po mga grand juror, kailangan po magsipag-apply kasi may termino. 1 taon at kalahati o higit pa. Ano po? Yung trial juror po naman, ang kanila pong kumbaga span ng trabaho bawat kaso. Sa 1 taon, 1 kaso lamang po sila po pwedeng isupwena for jury duty. Ano po? Pagkatapos, on average, 4 na araw pong paglilitis sa hukuman trial by jury. Pagkatapos sila po ipapasok na sa jury deliberation room, sila lang 12 na lang para magbalitaktakan at magbutuhan kung guilty o inosente ang akusado. Ano po? So yan ang dapat tinatupag ng Korte Suprema. Huwag na tayo pinagbuhubula. Dahil supok na po sa mahaba ng panahon eh. Umpisa pa po July 4, 1946. Ginagamit na po ang hukuman trial by palakasan ito pong mga nakaluklok sa pamahalaan ng mga traidor at kawatan na kuno ay politisyan po para sila ay manggitata sa nakaw na kayamanan. At nakita nyo naman po, may napapanagot ba? Ala po, o yung Teresi Judas sa pamumuno sa ponensya ni Justice Marie Cleonin, anong ginawa nila? Binaboy po ang saligang batas. Dinagdag bawas sa saligang batas. At sila lamang po ang nag-amenda at nag-ratifika. Ang amenda sa saligang batas po, may pamamaraan po na legal, constitutional. Pwede daanin sa Constitutional Convention, magbubutuhan po ng mga delegado. O kaya sa Constituent Assembly, yung po mga nakapwesto ng mga senador at mga kinatawan, ang sila po maghain na amenda. O kaya People Initiative, ito po, mga mamayan, ang magkakasa ng mga panukala amenda. Maging panukalang batas, pwede rin, ito po. At syempre, lahat pong yan, na proseso, kailangan po dumaan sa ating pong mga boto, referendum. Simple majority naman ang aaproba. Ano po? Meron pa isa pamamaraan, revolusyon. Magsikan, kagaya na nangyari nung EDSA 1986 at kung saan ang inilapag yung pong revolutionary constitution. Ano po? Ano po yung isa pang pamamaraan. Pero habang hindi pa po tayo naging Nepal, na tulad sa Nepal at Indonesia, ano po, dapat matuto na po, magising na po itong ating po mga nasa gobyerno. No? Taga-administration, taga-oposisyon, maging taga-Korte Suprema, lahat po tayo magsama-sama na sa juror revolution. No? Ipaira na po natin sa bansa ang matagal na po, no?
matagal na ipinagkakait sa mga soberanong mga mamayan ang sovereign power bilang mga jurors para po makamtan na natin sa wakas ang mailap na pangarap Pinoy. Makapagtatag na makatarungan at makataong lipunan. Kayo din. No? Pati pamilya nyo, ipapahamak nyo pagka nagkataon. Ano po? So bago maging huli ang lahat, isip-isip na po kayo. Ano po? Ngayon, pag hindi po sila tumalima, alam na natin ang gagawin. Puwersa, 99.9% sa pwera. Mag-uorganisa po tayo ng ating sariling partido, KKK 2.0 Demokratiko, at ating ipagpatuloy ang himagsikan na kung saan ang sinulong po ng ating mga ninunong kapagatipunero. Unang-una yung pong malayang bayan, demokrasya ala Amerika. Pagpapalawak lalo ng sangguniang bayan. Yung mga town hall meeting, kung saan nag-uusap-usap ang mga nakaluklok sa pwesto sa gobyerno at ang mga mamamayan para pag-usapan kung ano yung mga pagawain bayan, kung ano yung mga nararapat na mga kalakaran na ipatutupad. At yung pangatlo, pagsusulong ng back to basic jury justice system. Hukuman balangay. So yan po ang ating pong mga plataforma. Bukod pa rin, may 15-point agenda tayo. Pangunahin din dyan yung reforma sa edukasyon, yung po pagpupundo sa mga kooperatiba. At ang kooperatiba, bilid po ang hukuman trial by jury para yung miyembro mismo babaklas sa mga kurakot nila opisyal o direktor. Para huwag mauwi sa kurakotiba. Reforma sa lupa, sa pabahay, sa edukasyon, Magna Carta for media. Cheers! At magagawa na lamang po natin yan. Umpisa na natin ang pag-uorganisa ng mga chapters ng ating partido KKK 2.0 Demokratiko sa bawat barangay, sa buong kapuluan. At ating pong bigkis ng pagkakaisa, ito nga po yung amenda sa Bill of Rights. First things first, justice change, para lahat ng karapatan natin, hindi po pwedeng yuyurak-yurakan, apakapakan inuman. Ito pong trial by jury o trial by peers, hinugot po sa Magna Carta of 1215 England. 6 na po mga karapatan. Kaya Magna Carta, the Great Charter of Freedom. Ano ba sinabi ko? 4? Hindi, 6 na po 3 mga karapatan ng mga Briton. Pero out of 63, ang pinakasusi, yung pang 39, trial by jury of peers, kung saan di po pwedeng damputin, kaladkarin, parusahan, ikulong, bawian ng ari-arian, pugutan ng ulo ang sinumang Brito ng hari, o kanya'y pag-uutos, maliban na lamang kung mayroong desisyon sa hukuman trial by jury of peers. Yan po yung susi. Kaya po ang ating pupuntiryahin, tumbukin, at magagawa lamang po niya natin yan pagka ito tayo po ay nagbigkis-bigkis sa pamamagitan ng ating isang sagradong boto lang. Tayong mga itsapuera naman na magpapatakbo sa gobyerno like hell, no more pagsapit ng 2028. Again, ang aking pumuting hirit, malaki ambag na po ang inyo pong pag-like, pag-subscribe at pag-share. Ito po ang ating mga advocacy, mga contents po sa ating YouTube Juror Advocacy Channel, Mr. Juror Rosada kontra Kurako. Again, dapat lang juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.